Ayan mga idol, subukan na nating lutuin ang ating marinated tulingan. Ito yung natira mga idol dun binili natin nung nakaraan. Medyo madami kasi yung nabili natin. Kaya yung iba kasi ginagawa, binibiak ko pala, binibiak ko as parang daing, tulad ng daing, para ma-preserve ng matagal-tagal. Ngayon, minamarinate ko ito mga idol sa asin, bitsin, and magic syrup. Nilagyan ko rin pala ito ng konting asukal at saka nilagyan ko ng konting suka and bawang. Yan lang mga idol, wala na akong ibang dinagdag, pero although pwede pa naman lagyan ito ng ibang ingredients, pero okay na sa akin ng ganito. Medyo tinastasan ko lang ng asin para hindi siya mag-iba, kasi ang pinaka preservative kasi natin dito mga idol ay ang asin. And then nilagay natin ito sa frozen. Ito ngayon mga idol, magpapakulo na tayo ng mantika. Kunting kulo lang, huwag na lang muna natin i-heat masyado ang mantika dahil ito'y parang matigas-tigas pa ito mga idol, hindi pa siya totally na defrost. Ayan mga idol, hindi pa siya na totally na defrost, pero palagay ko kaya na siguro itong lutuin ng mantika. Ayan, kumukulo-kulo na ang mantika. Maya kunti, pwede na siguro natin ito ilapag. Sa kumukulo-kulong mantika, ito na mga idol, kaya naman siguro niya itong palambutin. Ay, medyo matigas-tigas pa nga talaga. Ay, okay na ito. Wag lang siguro natin lakasan ang kanyang apoy, siguro sa mga minor lang ang kanyang apoy para hindi siya mabigla. Eto na mga idol, nakalapag-nisi sa kumukulo-kulo konting mantika. Ayan mga idol, antay na lang muna natin. O kailangan nating i-monitor, bakay matosted siya. Monitor lang natin mga idol sa dahan-dahang apoy. Sayang naman kasi kung matosted o kaya naluluto yung labas and then hilaw ang loob o sa kanyang laman, dahil medyo matigas-tigas pa talaga siya dahil sa frozen. Sa ganitong paraan pala yung marinated, pag marinated natin yung isda mga idol, nagdepende sa atin kung gusto nating i-stack siya ng matagal. Kung kailangan nating i-stack siya ng matagal, kailangan natin siya ng dagdag na asin o medyo mataas-tas ang timpla ng asin. Pero kung mga hindi naman natin siya pwedeng i-stack na makatagal, o i-stack lang natin siya ng mga 5 to
7 days and above, sa katamtaman lang siyang asin. Yun yung tinatawag ng iba na pag mataas ng timpla, yun yung tinatawag ng iba na pang City Bernes. City Bernes, pang pitong Bernes. Kung sa atin, pang isang Bernes lang. Dahil ito lang naman talaga yung pinaka-preservative na hindi ginagamitan ng chemical. Yung traditional preservative talaga, yun lang yung asin. Wala na siyang iba. Maliban sa yellow o frozen. Frozen kasi nag-iiba rin kasi ang lasa ng isda pag nasobrahan sa tagal ng frozen. Kung wala siyang asin. Dahil kasi dito sa ating location, hindi tayo pwede sa araw. Kaya ganito na lang ating ginagawa mga idol. Sa kahit anong isda, pwede siguro. Pero ito sa akin, nasubukan ko na kasi ito, tulingan. Nape-preserve talaga siya ng for many days. Lalo na nilagay mo siya sa frozen. Pero bago ko naman siya nilalagay sa frozen mga idol, binababad ko muna siya ito ng mga 30 to 45 minutes hanggang 1 oras para ma-absorb yung kanyang lasa bago ko ito siya nilalagay sa frozen. Pwede mong paunti-unti lang, paunti-unti mo siyang i-frito sa ayon ng gusto mo o ilang piraso ang gusto. Ayan, pero sa akin sabay-sabay ko na siyang piniprito para hindi man sa ganun, parang hindi masayang ang ating mantika sa isang heat o sa isang init lang ng kawali. Doon na tayo mag-adjust paunti-unti kapag naluto na. Hindi naman kasi pwede natin kainin, pwede naman din pang araw-arawin natin dahil maganda naman ang timpla. Pero mananawa rin kasi tayo mga idol, kaya i-stack na lang natin siya, at least luto na. Ito yung the best na paraan mga idol. Nakakatakam kasi yung lasa nito kapag, lalo na pag maganda yung pagkatimpla, na-absorb talaga siya sa kanyang laman kapag ganitong paraan. Ayan mga idol, antayin na lang natin at kailangan din natin itong i-monitor. Kasi kung mapabayaan natin, baka ito'y bigla na lang mangingitim. Ayan mga idol, kaya lang ingat-ingat lang talaga tayo kasi tumatalsik-talsik ang mantika. Frozen pa kasi ito, hindi pa siya totally na defrost. Kaya palalambutin lang natin sa kunting kulong mantika. Ayan mga idol, kung napansin nyo, bigla nang nag-iba ang kulay dahil galing siya sa frozen o malamig na temperature.
Ayan. Medyo okay naman. Palagay ko kaya naman siyang palambutin ng mantika. Ayan. And antay na lang natin ulit ng mga ilang minuto. Nagbisto lang daing tulingan na talaga siya. Itong klaseng isda, mga idol, kapag naalanganin dahil kasi yung laman nito ay madugo o marami siyang dugo, kapag naalanganin ang lagay ng asin, ito yung isda na to ay nangangati. Yung sinasabi ng ibang mararansyo. Kaya ang ginagawa ko, tinataasan ko talaga yung asin. Hindi naman sobrang alat, hindi naman tulad ng alat ng bagoong, yung mga katamtaman lang, para hindi siya mangangati. Ayan mga idol, tila naluluto na siya mga idol. Mga ilang saglit na lang, okay na ito. Okay na ang kanyang itsura. Ayan o. Ayan, eto na mga idol. Bali 4 na piraso ang ating niluluto. Ayan mga idol o. Ganyan ang kanyang kulay. Ayan o. Disgrasya na naman ng ating kanin ito mga idol. Ito na mga idol. Ayan o. Napakalasa talaga ito mga idol. Kahit subukan nyo itong gawin, mapapatunayan yung malasa talaga siya. Pwede rin naman kalamansi, konting kalamansi ang ano dito mga idol. Marinate mo siya sa konting kalamansi, marinated. Ayan, umpisahan na natin mga idol dahil nagugutom na tayo sa amoy. Eto na. Mayroon tayong sausawan, chili flavor. Ayan o. Medyo maanghang lang konti.